po, teksto nagsasanay sa'yo na po kwento ng mga pangyayari paganapan na may maayos na pagkakasunod ng pangyayari. Dadating lang. Kasalaysay lang. Okay. Informatibo naman, ito ay nagbibigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at karaniwang may pinababatayang datos o katotohanan. Iba pong tawag ng tekstong informatibo ay tekstong expository. Another term po yun, pero parehas na ng kahulugan at ng gamit. Nagbibigay ng karagdagang information. Okay, worksheet na po tayo. Saglit lang. Mayroon po ba kayong grupo? Wala. Isa lang po talaga yung worksheet ko. Promise. Hindi po yan burden sa inyo. Anyway, may group naman po. Sige. So, sa IDF, sabi nyo kanina, na-discuss na po, di ba, ang IDF. Sabi niya kanina, Mom, yung IDF po ay nasa wikang Ingles. Kaya gusto namin sa wikang Filipino. Sige, iraramit ko na lang po natin. So, una, pakibasa po sabay-sabay doon sa unang grupo, unang pangkat. Sabay-sabay po, ready, go. Uy, marami sa wala ka isa na. Joke po. Pagpaplan. At tayo sa inyo ng marami na mga estudyante mo basa. Gusto ko na basa. Floor plan. Ano pa? Blueprint. Sino po ba gumagamit ng blueprint? Engineer. Ang mga engineer. Ang teacher po. Teacher. So ano ngayon ang connection nito sa ating talakayan? Plan. Okay, kasi kung ang mga engineers ay may blueprint, may plano, bago sila gumawa ng anumang struktura, tayo din bilang mga guro ay mayroong lesson plan. Kasi nga, sabi ng mga matagal na sa pagtuturo, it is a mortal sin na magtuturo ka ng walang lesson plan. Nagturo ka, nag-lesson ka, pero walang plan. Na-upload may plan, pero walang mag-leksyon. Pareho po yung kasalanan. Kung sabihin, o yung sagot ng mga bata, iba doon sa nakalagay sa lesson plan mo, may tendency na mawala ka. Pero kung meron kang magandang lesson plan, bisan pa magpapalitok ng sagot sa mga bata, hindi ka wala, guided ka pa rin. So yun po yung kahalagahan. Meron tayong content, di ba? Content standard. Meron tayong performance standard. At meron tayong mga strategies. Yun, meron tayong materials para ganap na maibahagi yung ating gustong maibahagi sa ating mga mag-aaral. Ibig sabihin po, meron tayong mga isinasaalang-alang bago tayo makabuo ng mabuting plano. Diyan ang mga kabataan. Opo. Dahil sentro ng edukasyon ang mga mag-aaral. Bakit mahalaga ang pagpaplano sa disenyo? Nasabi nyo na kanina, para guide, maayos, hindi tayo nawawala kung ano yung ating gustong i-deliver sa klase. Lalo na kung may mag-observe no, sa likod, matarantag yun ta. Mag-observe si head teacher, matarantag, mamawa ka sa imuhang plano. Yes, ako. Dapat sa gaya, mag-observe din na, kaya mo siya kaibaw sa gusto riyan. Sa konteksto ng pagtuturo, ipaliwanag ang sinisimbolo ng gawain ito. Sa pagtuturo, anong sinisimbolo ng plano, ng blueprint? Sa pagtuturo mga teacher, yes, ang direksyon. Kung saan, ano yung target mo pagkatapos ng isang lesson, ng isang pagkikita ng 45 minutes. Ano yung gusto mong makamit o matamo ng iyong mga mag-aaral? Okay. Mahalagang pag-unawa. May pamalas ng guro ang pagkamalikhain sa pagbuo ng plano sa pagtuturo. Dapat lagi tayong may disenyo, paano tayo magturo. Ano yung activity natin sa araw na ito? Kasi pag lagi yung activity natin, paulit-ulit, sasabihin ng mga bata, uy, mag-inahin na po si ma'am, magpa-reading na po na siya, na magkuha ng food me. Nakaibaw ng bata sa atong flow. So dapat,
ihiya para di boring ang mga bata. Yes po, ganun talaga. Basta sa high school. Kaya mo na nga, ay, mag-spending pa ka mo. Pagpasok pa lang, mag-usap ta, ma'am. Magbasa ta, mag-copy, mag-usap ta, ma'am. Una ka na sa mga bata, no? Ang ginagawa mo, grabe yung mga estudyante bitaw mo. Okay, meron tayong dalawang bilog na magkaiba. Sa una, nakalagay dyan ay, under po sa ang learning resources. Tapos, andyan yung literacy,